Hello mga kariyan, may natira po tayong gagawin ngayon sa maghapon nating gawain. Isang plancha, ito, at isang water heater. Itong plancha ay naputo lang po yung cord, kaya madali lang to, iduduktong lang. At itong water heater ay walang power. Subukan po nating ayusin. Panoorin niyo po ito hanggang sa matapos. Paano ba mag-repair ng mga sirang water heater na katulad nito? Ito daw po ay walang power, kaya subukan natin na isaksak ito. Pero bago isaksak yan, kailangan ay i-check muna natin ang resistance kung mayroong resistance tayo na masusukat. Ipatong lang sa base at gamitan ng ohmmeter. Naka times 10 yung ating range sa ohmmeter. Calibrated na po yan. Pag nakatapat sa 0 na katulad niyan, yan. Sanayin po natin ang sarili natin sa tamang proseso para hindi po tayo bara-bara. Kailangan po nakatapat sa 0 yung meter pointer. Ganyan. Tapos bitawan. Yan. Gumagana po yung tester natin. Oh. Yan. Tapos ito yung plug ng water heater. Subukan natin na ikabit yung dalawang test tube sa dalawang terminal ng AC plug ng water heater. Ito. Kahit magkabaliktad, AC po yan. Alternating current. Okay lang. Naka-power off po yung switch ng water heater. Subukan natin na i-switch on at tingnan natin kung magdi-deflect yung meter pointer. Pag nag-deflect, good po yung heater at saka connection niya. Pag hindi nag-deflect, may problema. Switch on, walang nagbago sa meter pointer. Ibig sabihin ay open po ang circuit, walang connection. Kaya ang gagawin natin, dumirekta na po tayo dito sa ilalim sa connector ng water heater. Gamit pa rin yung ohmmeter, naka times 10. Sundutin natin yung dalawang bilog na yan. Yan sa ilalim. Yan po yung line 1 at line 2 socket ng water heater. Diyan po papasok ang kuryente papuntang heater. Kaya tingnan natin kung mayroong connection sa loob ang connector na ito. Ayan. Hindi po nag-deflect yung meter pointer, hindi gumalaw. Baka naka-switch off, i-switch on natin. Mananatiling naka-switch on pala yung switch. Dapat ay may continuity ito or may resistance. Ulitin natin. Talagang wala. Open circuit po ang water heater na ito. Kahit hindi na po natin checkin yung base niya, ito, hindi na po kailangan i-check ang base dahil doon pa lang nakita na natin na wala ng connection sa connector ng water heater mismo. Kaya hindi nagpa-power dahil open circuit. Ngayon, i-troubleshoot natin kung nasaan ang problema. Posible kasi na nandito sa switch or nandito mismo sa thermostat sa ilalim ng water heater. Buksan natin. Baklasin lang po natin ito. Tanggalin yung tornilyo dito sa ilalim. Yan. Sa pagbaklas, tandaan lang kung ano ang itsura kung paano tinanggal. Ganon din po ang itsura kung ibabalik nyo yung tinanggal yung mga parts. Tabi yan. Okay, ito na po yung ilalim ng water heater. Checkin po natin una yung pinakang heater. Nasaan ba yung pinakang heater? Mapapansin po ninyo, yung bilog na yan, yan po yung heater. May dalawang terminal po yan, isa at ito pa, dalawa. 1, 2. Yan po ang terminal ng heater. Checkin po natin kung mayroong resistance yan. Pag yan ay may resistance, ibig sabihin, good pa po yung heater na yan. Okay, pansinin yung meter pointer ng tester. Ayun, gumalaw. Ayun o. Medyo na-reflect po yung liwanag ng ilaw natin. Kaya pasensya na. At saka sa ingay ng mga bata, may ingay sa labas. Ayan, meron po. May resistance na nasukat, hindi siya shorted. Pag sumagad sa 0 yan, shorted po yan, sira. Pero hindi po sumagad sa 0. Nasa 7 ang reading, times 10, 70 ohms po yung reading ng heater. Good po yan. Ibig sabihin ay buo ang heater. Kung buo ang heater, ang sunod natin na i-check ay yung switch. Paano ma-check ang switch? Kung alin po yung wire na pumasok dun sa loob, papunta po yan sa switch. So kung ito yung wire na papunta sa switch at ito yung isang wire papunta sa switch, bali dalawang wire, ito po yung mga dulo nila. Testerin natin kung magdi-deflect yung meter pointer. Naka-on pa rin po yung switch dapat. Yan, wala pong connection, wala pong continuity. Baka naka-off yung switch, i-on natin. Naka-off nga, i-on natin. Ayun, nag-deflect po yung meter pointer. Ayan o, nakikita nyo.
Mahirap makita. I-reflect yung liwanag ng ilaw. Pakahirap ng walang cameraman. Yan. Nakakunik po sa terminal ng switch. I-on natin yung switch. Ito. Yun. Pumalo sa 0, ibig sabihin, nag-shorted na yung switch. Good po yan. May continuity. I-off natin. Ayan, gumagana po yung switch. Yan. Good po yung switch. Confirm natin na buo yung heater, buo rin yung switch. Dito na po tayo sa thermostat. Yung isang terminal ng thermostat, katulad nito, ayan, isa, dalawa. Ayan, yung pinagkakabitan na yun, isang terminal, at ito yung pinagkakabitan dito, isang terminal, dalawang terminal po yan. Dapat, yung isang terminal na yan, may connection dito sa isang bilog, alinman dyan. Testingin natin. Hop, wala. Sa kabila, wala din. Ibig sabihin, nandito po ang disconnected line. Kaya, walang resistance na nasukat kanina. Subukan natin dito sa kabilang terminal dito. Isundot natin dito sa isang bilog. Wala. Sundot natin dito. Meron. Ayan o. Ibig sabihin po, may connection po yung kabilang thermostat. Pero dito sa kabila, wala pong connection yung kabilang terminal. May problema po dito sa thermostat. Ito po ay thermostat, ang nasa ilalim. Siya po yung nag-automatic para mag-switch on at mag-switch off ang magkabilang linya. Na-confirm natin na nandito ang problema sa thermostat. Anong gagawin? Mura lang po ito mga kariyan. Dapat ay kung kayo magre-repair nito at gagawin yung pangkaraniwang trabaho, mag-stock na po kayo ng ganito. I-check nyo lang po sa Lazada ang price nito. Mura lang. Isang set na po yan. May switch na at mayroon ng thermostat na katulad nito. Tatanggalin po natin ito, papalitan natin ng bago. Kasi marami pong available niyan, katulad ko marami kong stock dito nito kasi karaniwan niya na nasisira. Ito may switch at saka may thermostat na. Ayan po yung thermostat sa ilalim. Ayan. Yan, may mga switching yan dyan sa ilalim. Imbis na magkalikot pa kayo niyan, palitan nyo na lang ng bago. Wala pa kayong alalaanin sa backjob dahil mura lang naman po ang presyo nito. Check nyo na lang sa Lazada at saka sa Shopee. I-search nyo lang yung water heater parts replacement. Yun po, lalabas na ito at makikita nyo ang mga presyo nito. Okay, baklasin po natin yun at papalitan natin ng bago. Para ma-confirm po natin na talagang hindi siya gumagana, isaksak po muna natin ito. Ipatong po natin ito dito at subukan natin na isaksak kung may power. Yan. Tapos isaksak natin. Ayan, tapos i-on natin. Wala pong ilaw. Hindi po umilaw yung indicator light. Okay, bunutin na po natin yan. Wala po talagang power yan. Ngayon ay baklasin na natin at papalitan ng thermostat. May 3 tornilyo po yan dyan. Tanggalin lang yung nut at bunutin na. Gamit lang yung lungos. Pwede na yan. Okay, ito. May 2 pa. Ganun lang po ang prosesong gagawin mga kariyan. Step by step po yun para makonfirm ninyo kung alin ang may parte ng circuit ang may problema. Okay, tanggal na. Ito na po yung bagong ipapalit natin. Bago ikabit ay testerin natin kung buo yung bagong ipapalit. Naka times 10 pa rin ang tester. Ito po yung isang terminal. Isa, 2. Ilagay lang yung isang test probe. Tapos sumundot tayo alinman dyan ay may connection sa isang terminal. Wala sa kabila. Ayun, meron. Good po yan. Tapos yung kabila, dapat may connection din dito sa isang bilog na terminal na ito. Sundutin natin. Ayan, meron din. Kanina, yung tennis natin na luma ay walang connection. Dito at saka dito. Ito, meron parehas na connection sa 2 bilog. Ito para dito. Doon sa kabila ay wala. Tapos ito, para dito. At sa kabila ay wala. Ganun lang po. Good po ito, ipapalit natin. Bunutin lang yan. At tanggalin ito. Hindi na po ako nagbabaklas pa nitong mga switching nito dahil mas mura po yung bago kaysa sa magkalikot pa niyan. Mura lang naman, kabit mo na lang yung bago niyan.
So, tanggal na yung dalawa. Kung anong pwesto ng isang tinanggal, ganun din yung ipapalit na bago. Gayahin nyo lang, connection. Ito dito. Saktong-sakto. Tapos ito, dito. Para mas matibay, siguraduhin na walang alog. Ayan, kapit na kapit para hindi mag-spark. Ayan, ipwesto na. Ilagay yung mga nut doon sa tinanggal na tornilyo na 3 piraso. Tapos higpitan ng lahat. Yan, naikabit na. Okay, ngayon po ay testerin ulit natin gamit yung ohmmeter. I-connect po natin yung dalawang test probe dito sa dalawang round connector sa gitna. Ito. Tapos, i-switch on natin ito. Tingnan natin yung meter pointer kung gagalaw. Switch on. 1, 2, 3. Yun, gumalaw po. I-off. Ayan. I-on. Yun, gumagalaw na. Kanina po ay walang connection yan. Walang resistance na nasusukat. Pero ngayon ay meron na. Ayan. Nagkakasukat na po siya ng 70 ohms. Ayan. Switch on. Switch off. Switch on. Switch off. Good na po yan. I-fix na po natin yung mga parts niya. At susubukan po natin kung mag-automatic shut off pagka ito ay mainit na ang heater. At habang kinakabit po natin ito, shout out po kay na Sir Gani Pitilla, Edgardo J.R. Dato ng Bataan, Lorenzo Advincula Jr., Jeffrey De La Cruz, si Dario R., Ariel Labasan, Ray Abdurasid ng Hulusulu, CK Trading, Wild Boys ng Mugpug Marinduque, Henry Espiritu, Alex Parone ng Camsor Bicol, Chef Technician YT Channel, Gilbert Tech, Danny TV Vlogs, Eugenio Fernando, Maying Tech PH Official, Dasol Pan, Marlon TV, Jasim Muhammad, Ramilo Bernardo, Ramon Balun, Arturo Cerdeña, Anthony Alexander Albanes, Jimmy Tunggala. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share sa aking nakaraang latest video. Sa mga silent viewers ko po dyan, kahit hindi po kayo nagko-comment, ay maraming salamat din po sa inyong lahat. Ayan, okay na po. Linisin lang, tanggalin yung mga hindi kailangan para makapagtrabaho tayo ng ayos. Ipatong sa base. Tapos tetesterin po natin ito gamit ang ohmmeter. Tingnan natin kung may resistance na masusukat. Ikabit lamang yung test probe dito sa dalawang terminal ng AC plug ng water heater. Ayan. Tapos i-switch on natin. Tingnan natin kung magdi-deflect ang meter pointer. Ayan, nagkaroon na po ng resistance. Hindi po yan shorted. Good po ang resistance niyan. I-off, i-on, i-off, i-on. Hindi katulad kanina na hindi po yan nagdi-deflect. Ngayon po ay may deflection. Okay po yan. Pwede na po natin yan na testingin na isaksak sa outlet. Bago testingin ay lagyan po muna natin ito ng tubig. Okay, may tubig na po yan. Yan, konti lang po tubig para madaling kumulo. Isaksak natin sa outlet. Tapos i-switch on. Ayan, nag-switch on na po dahil may indicator light. Hintayin lang po natin yan na kumulo. At pagka yan ay nag-automatic shut off, ibig sabihin po ay good operation po ang water heater. Ayan, naririnig nyo, kumukulo na dahil konti lang yung tubig natin na nilagay. Madidetect po nung switch na may thermostat yung moist ng tubig kung siya ay mainit na or kulong-kulo na. Pag kulong-kulo na, madidetect ng thermostat dito sa switch, magka-cut off ang switch, mawawala na ng indicator light. Ibig sabihin, cut off ang supply ng kuryente. Hindi natutuloy ang pag-init ng heater kasi kulo na ang tubig. Ganun po ang basic operation ng water heater. Yan, umuusok na. Hintayin lang natin na mag-shut off yung switch niya. Ayun, nag-automatic shut off na po. Cut off na po ang supply ng kuryente, kaya nawalan na ng ilaw ang indicator light.
good na po ang operation ng water heater. Ganun lang po ang pag-prepare ng mga sirang water heater. Paki-like naman po nito at paki-share para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. The real life Vic X Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.